ni Hanati. Dumulog sa korte ang contractor na si Edwin Gardiola. Oh, grabe oh. Grabe oh. News yan ha, news. Binanatan ka oh. Oh, Gardiola oh, binanatan ka, contractor ka daw in live television. Grabe! Ha? Contractor ka daw, walang patumanggi. No, talagang bangis kung bangis, contractor. Oh, ulit, tingnan nyo. Dumulog sa korte ang contractor na si Edwin Gardiola para patahimikin ang Billionario.com. Kasunod ito ng serye ng expose. Laman ang kanya umanong mga bank transaction. Narito ang agenda report ni Hanati. Tinatangkang ipatigil ng kampo ni Representative Edwin Gardiola ang patuloy na pag-uulat ng Billionario. Ito si Gardiola, no, na itinatayang isa sa pinakabigating contractor. Sabi ng bilyonaryo .com. Ito ang nilalaman ng isang omnibus motion na isinampa ng kampo ni Gardiola sa Court of Appeals. Kasunod ng sunod-sunod na exclusive reports ng bilyonaryo kaugnay ng na-freeze na bank accounts niya at kanyang mga kumpanya. Matatanda ang iniulat ng Billionario.com ang umano'y financial discrepancies na natuklasan ng Anti-Money Laundering Council sa mahigit 1,000 bank accounts na iniuugnay kay Gardiola at sa kanyang construction companies. Grabe. Sa kanilang isinampa, hinihiling ng kampo ni Gardiola ang ilang hakbang mula sa hukuman. Gusto nilang maglabas ang korte ng gag order laban sa Billionario.com. Hinihiling din nilang pagpaliwanagin ng korte ang Billionario.com kung paano nito nakuha ang kopya ng freeze order. Minsan kasi pulpul din kayo eh. Minsan pulpul din yung Billionario.com eh. Dahil confidential daw ang mga dokumentong ito at walang pahintulot ng hukuman para ilabas sa publiko. Gusto rin nilang ipa-take down ang mga umiiral na ulat dahil umano sa paglabag sa confidentiality ng AMLAC proceedings at mga alituntunin ng korte. Kabilang sa mga umano'y natuklasan ng AMLAC ang bilyong-bilyong pisong inflows at outflows sa mga bank account ng mga construction company ng Gardiola family, mga halagang hindi raw tumutugma sa mga naideklarang audited financial statements. Ang omnibus motion ng kampo ni Gardiola ay kasalukuyang nasa Court of Appeals at sa kabila ng isinampang motion, naninindigan ng Billionario News Channel at ang sister platform nitong Billionario.com sa katotohanan at public interest ng mga inilabas na ulat. Bumabaha ng pera, barya lang ang kinita. 13 billion missing in 2023 books of ang contractor owned by Gardiola. Ang tigas din kasi ng mukha nito mga to eh, no? Pero noong 2023, so grabe, no? Malamang na ano to eh, nahirate, no, nung kapanahunan ni Duterte. Nabatay sa mga dokumento ng source at sa karapatan ng publiko na malaman ng mga usaping may malawak na epekto sa bayan. Bukas ang bilyonaryo sa anumang opisyal na sagot ng kampo ni Gardiola. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario. Yeah, and then kapal din kasi ng mukha na ito mga to. Sa totoo lang, no? Ang titigas ng mukha, ang pungal. Biruin mo, alam na, may batas, no, na grabe, conflict of interest eh. Grabe ka korap. Oo, grabe. Biruin mo, hindi talaga natatakot eh. No? Tapos yung pagdi-declare nila, dapat talaga managot to eh. Pero tamo. Pero okay hindi siya nagtatago, di ba? Ngayon sa bagay, most probably baka minamatyagan na. Grabe, kung ilang bilyon yung nakurap man yan, kung totoo yan yung sinasabi ng Billionario News Channel, and I think meron na rin namang ibang mga nag-expose regarding that, no? Marami na rin mga lumalabas even before nung sa pagsabi ng Billionario News Channel. Dun sa social media, medyo kumakalat na yan, no? Pero grabe, no? Billion. Sabi, kami nga nung wife ko, sabi ko, kung, di ba magtatayo kami ng business dito? Tapos, potential na, let's say lang, hypothetical lang. Sabi ko, potential, kung ang kitain nun is mga every year, kunyari, a year, ang kitain is siguro mga 10 million. Sabi ko, gusto mo pa ba magtrabaho o mag-retire na tayo? Di ba? Kasi sa akin, for me, it's enough naman na eh. No, I think it's just a matter of contentment, pero iba-iba kasi talaga tao eh. Siguro baka
malalaman natin kung mag-iiba ba ako pagka meron na ako ng 10 million. Malalaman na natin yan soon. Ha? O anyways, magandang gabi po dun sa lahat. No? Yan, abangan natin yan kung ano magiging ulat, susunod na ulat dyan sa mga kaganapang yan. No? Dyan nga kay Gardiola na tinatayang isa sa pinakamalaking contractor. Anyways, pasok na tayo dun sa ating susunod na talakayin. Siyempre, andyan po si... magandang gabi po sa lahat, no? Dito, welcome kayo dito sa Birahan, mga birador natin diyan sa baba. Si Ma'am Sally Agnier, shoutout sa iyo. At saka si sino ba yung nakita ko kanina? Parang may nakita ako eh. Si Ma'am Mary Cachola, nabati na natin. Ayan, basta welcome sa lahat, dan lalo na din sa mga bagong dating. Pag nakita ko kayo mamaya, kagaya ni Boss Gerald Evans, babatiin ko kayo ulit. Eto, ayon dito sa ating susunod na tatalakayin, no? Sabi dito, Attorney Israelito Torion, tikom ang bibig kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Totoo ba na hindi alam ni Torion kung saan nagtitebats? Ay, hindi, mali. Oh, sige, pasok na. Sir, kung maglabas ng decision Sa kanyang misis, again, wala po kaming tsansang makapag-usap po ni Senator Bato. Sa kanyang misis po, as a matter of fact, I Totoo ah. Sure ka dyan ah. texted her yesterday on account of the news item which came out, I think 2 days ago, concerning an interesting individual threatening Senator Bato to file an ethics. Pero mukhang mukhang nagkapera na to si ano. Hindi, mas naging mukhang maaliwalas kaysa nung dati. Dati mukhang yagit to eh, si Torion. Compliment yun. Dati mukha kang yagit. Mukha kang dugyutin eh. Ngayon medyo ka na, parang mukhang may pera ka na. Compliment yan ha, you're welcome. Complaint. So I texted the beloved wife of the good senator about it and intimated to her about that case and Si Jimmy Bondo kasi anong feeling ni Jimmy Bondo? Ba't nandun lang sa likod, nakaganyan lang? Sino kasi John Vic Rimulya? Ganun. Sino ka? Nakaganyan ka lang dyan. Kala ko si John Vic nandyan eh. Secretary John Vic, ginagaya ka oh. may napag-usapan na po kami kung anong gagawin. Sir, tinanggihan yung request niyo for request na warrant of arrest sa DOJ. Magre-request yeah. Sa'yo or sa Korte Suprema na kayo mag-file ng manifestation? We already did request but we were refused correctly. Tama yung sabi mo. And nag-manifest na po kami sa Supreme Court. We are hoping and praying that the Supreme Court will finally act on the petition for certiorari that we filed for and in behalf of the former President Rodrigo Duterte and Senator Bato de la Rosa.